Amen. Puri ng Diyos na muli tayo ay dito sa Church of God Universal Joint Prayer Meeting. Salamat sa Panginoon na sa buong sa linggo na siyang nag-ingat sa atin. Salamat sa Panginoon na kasama natin si Sir Lovely. Welcome, Sir Lovely, dito po sa Church of God Universal, dito po sa Canada. At salamat sa Panginoon na kasama ka namin. At mga kapatid, ay hinihiling ko lang na pag-pray niyo ako sa pagpapayag kanyang banal na salita. Amen. At bago lahat, tayo muna ay manalangin. O amang Diyos na kila, bigyan ng pangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa oras na ito na mag-aral kayong banal na salita. Aming kahilingan at dalangin ang paunguna patnubay ng Espiritu Santo. Tulungan mo Panginoon na iyong lipin, gagamitin, pagindapatid mo siya. Bigyan mo siyang karunungan ng gagaling sa iyo. Ikaw mangusap, Panginoon. Ikaw ang magpala sa pagpapayag banal na salita na yung mga anak ay makakain. Mabusog namang Diyos mapalakas. Hindi lang kami, Panginoon, kundi sa mga nakikinig din sa social media. Kaya, Panginoon, tinatagubilin ng katagumpayan ng gagaling sa iyo. In Jesus' name. Sa ating gagamiting bersikulo, bubuksan po natin dito sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Sabi po rito, to everything there's a season, a time for every purpose under heaven. Tapos dito tayo sa verse 11, Ecclesiastes 3:11. He has made everything beautiful in its time. Also, he has put eternity in their hearts, except that no one can find out the work that God does from beginning to end. Ang pamagat po ng pag-aaral natin sa oras na ito, yung the beauty of God's timeline. Yan, yung timeline ng Panginoon na napakaganda po. At yun po ang ating pagbabasihan ng pag-aaral sa oras na ito sapagkat ito pinapakalaga. Hindi lang sa buhay ng isang Kristyano, kung hindi mga kapatid sa lahat ng tao. At alam niyo ba na ang Panginoon, ang Diyos, siyang naglalang sa lahat. Yung nakikita natin magandang kapaligiran, yung mga tanawin, lahat ng magaganda, yan ay nilalang ng Diyos. At kung pinag-uusapan natin yung kagandahan, napakaraming kagandahan dyan. Unang-una na nakikita ng tao yung physical beauty, kagandahan ng physical, at mayroon ding kagandahan yung sa nature, yung kalikasan. Ngunit ang pinakamaganda yung moral beauty na tinutukoy dito. At sapagkat ang Diyos ay Diyos ng kagandahan, lahat ng nilikha niya ay maganda. Amen po diyan mga kapatid. And God is a God of beauty, sabi nga, and the world was created of beauty by the infinite God. At ang pag-create ng Panginoon, paglalang niya, dahil hindi lang sa pamagitan ng kanyang infinite wisdom at saka infinite na pag-ibig yung walang hanggan. At ma, ma, napakahalaga na maalaman natin ang makita natin sa kanyang banal na salita. May napakadakilang pagpapala, yung great blessings na sa timeline ng Panginoon, sa kanyang God's perfect timing. At kung ito ay ating tanggapin, yung kanyang layunin sa mga bagay na yon, napaganda sa ang magiging resulta sa ating buhay. At nakikita naman natin at nalalaman na natin kung ano yung maganda at hindi maganda. Sapagkat ang Diyos, nung nilalang niya sina Adan at saka sa Eva, nilalang silang may kagandahan.
mga kapatid. Kagandahan sa kanilang pisikal at ganun din sa kanilang spiritual. Sila ay nilalang ayon sa wangis o larawan ng Diyos. Kaya makita mga kapatid, tayo ay lahi ni Adan at si Eva. At lahat tayo mga kapatid ay mayroong angking kagandahan. Yung nga lang, yung kagandahan na yun, mga kapatid, ay nasira dahil sa kasalanan. Amen, mga kapatid. Kaya makikita mo yung idinulot ng kasalanan sa buhay ng isang tao. Nawala yung kagandahan ng plano ng Panginoon, kagandahan ng buhay na ibigay ng Panginoon sa tao, maging sa mga bagay na pangmaterial, sa mga bagay na pang-pisikal, lahat ng bagay dito sa sanlibutan dahil sa kasalanan, nasira. Kasi yung true purpose, yung kagandahan ng kanyang purpose ng Panginoon, hindi na nakikita ko. Ang nakikita doon, yung mga bagay na masama o makasanlibutan. Pero salamat sa Panginoon. Dahil sa ating Panginoong Hesukristo, nung siya ay nagkatawang tao, siya ay namatay para sa lahat ng kasalanan ng sanlibutan. Bagamat yung kanyang ginawa sa harapan ng tao ay napakahirap, hindi maganda, pinako siya sa krus, pinatay at siya nabuhay na maguli. Ngunit mayroon siyang dakilang hangarin upang muling ibalik yung kagandahan sa tao. At ito yung magkaroon muli ng tinatawag na moral beauty. Yun ang unang-unang natin dito, no? Na God desires moral beauty in everyone. Si Kristo ay namatay para sa lahat. Amen? Lahat ng tao namatay para sa lahat upang ang tao ay magkaroon ng kaparanan na maligtas sa kasalanan. Sapagkat yung kasalanan sa buhay ng isang tao ay nagbibigay ng kapangitan o hindi nagbibigay kagandahan sa buhay ng isang tao. Kaya kung minsan makita mo, maganda yung mukha, ganda pangatawan, masama naman ang ugali. Nakikita yung mga kapatid. Minsan masama ang lumalabas sa bibig, masama iniisip. Kaya namatay ang Panginoon sa isang dakilang hangarin na magkaroon tayong kagandahan sa ating kaluluwa. Kaya yung work of Christ sa harapan ng Diyos Ama, yun ang pinakamaganda na gift na ibibigay sa tao na kung tayo ay makita natin yung plano ng Panginoon doon, na ibibigay sa tao at tatanggapin natin yung tayo magsisisi, makakamta natin yung kagandahan ng Panginoon. Kaya dahil doon, mayroon tinatawag natin beauty of salvation. Amen? Yung beauty of salvation, yung kagandahan ng kaligtasan sa buhay ng tao, yun nagpapaganda ngayon sa tao. Sa panloob at sa kapanglabas. Amen? Bakit panloob? Sapagkat pag ang tao ay nagkakasala, ang kanyang kaluluwa nagkakasala. Yung physical, yung sumusunod lang yan. Pero pag yung kaluluwa ay napaganda ng Panginoon dahil sa kanyang dugo na nagbusak ng Kalbaryo, nalinis siya. Kung siya nagsisi at nanampalataya sa ating Panginoon, nakamta natin yung kagandahan ng kaligtasan at tayo ngayon ay binago ng Panginoon. Sa harapan ng Diyos, tayo maganda. Amen mga kapatid? Maganda tayo sa harapan ng Diyos at sa tao. Kasi yung epekto o resulta ng kaligtasan, mga kapatid, nakikita yung transformation, nakikita yung bagong buhay na galing sa Panginoon. Kaya makita mo yung taong dating makasalanan, masama ang kanyang ugali. Noon siya tumanggap sa Panginoon, gumanda ang kanyang pag-uugali, gumanda ang kanyang relasyon sa Diyos, gumanda ang relasyon sa tao. At mga kapatid, salamat sa Panginoon na isa tayo sa mga nakatanggap ng kagandahan ng kaligtasan na yun.
Amen mga kapatid. At yun ang ating kinagagalak sa oras na ito. Nasa harapan ng Diyos tayo maganda. Magandang maganda. Kaya pagsikapan natin mga kapatid na yung kagandahan yun ay mapanatili. At sa mga, alam mo ang tao habang tumatanda, iba yung nagbabago ang kanyang pisikal. Dati napakaganda, malago yung buhok, matipuno yung katawan. Nung tumatanda siya, nagbabago. That's a part of the physical aging, yung degenerative changes na tinutukoy nun. Ngunit sa spiritual, hindi ito nagbabago mga kapatid. Sa Panginoon, lalong gumaganda araw-araw. Bagamat sabi ni Pablo, yung ating katawan na panglabas ay nagbabago, yung ating panloob ay nananatili. Sa patuloy na nating pagtatapat, paglilingkod sa Panginoon, lalong gumaganda yung ating panloob. Mga kapatid, alam niyo ba na sa physical na kagandahan, kailangan mo na kumain ng mga masustansya mga pagkain, mga healthy foods, kailangan mo ng exercise, kailangan mo matulog ng mahaba, kailangan, ano yun, para mapanatili yung kagandahan. Pero tatanda ka pa rin. Pero yung spiritual, lalo ring maging masipag tayo sa pagkain ng spiritual. Amen? Para lalo tayong gumaganda at sa pagkain, kaya tayo nakikinig salita ng Diyos para ito ay masunod. May apply natin. That's the beauty. That's the moral beauty. Kailangan natin yung salita ng Diyos na hindi lang ito naririnig kundi pinapamuhay. Hindi lang salita ng Diyos, ito'y purong salita ng Diyos. Ito'y malinis na tubig. Alam mo ba na pag spiritually well hydrated ka, malakas na malakas ang iyong kaluluwa. Amen? Kaya tayo nag-aaral salita ng Diyos, binabasa natin, minimeditate natin, na-apply natin sa atin. Ang Panginoon ay, sabi nga siya siyang katangian ng Panginoon, siya ang manggagamot. Yan. Yung sa mga salibutan nga, naghahanap sila ng doktor ng sa kagandahan. Yung mga plastic surgeon, kaya kung yung ilong mo ay medyo tinamaan ng kamatis, pinapatangos yun, ng plastic surgeon. Sa Panginoon, mga kapatid, kaya anuman yung itong ilong ay matangos o hindi, sa harapan ng Panginoon, magandang maganda. Amen, mga kapatid, sapagkat ang Panginoon tumitingin sa Panginoon. Kaya, nung tayo'y naging Kristiyano, nakikita natin yun. Nadarama natin na nakikita natin sa mga kapatid, nadarama natin sarili yung kagandahan. At doon tayo nagagana ng tayo maganda. Amen, mga kapatid. Ngayon, doon sa 2 Corinthians chapter 6, verse 2, kung babasahin natin to, na sabi ng Panginoon, ito'y para sa lahat, lalo sa mga hindi pa nakatanggap ng kagandahan mula sa Panginoon, kagandahan kaligtasan. Sabi ko sa 2 Corinthians chapter 6, verse 2, sapagkat sinasabi niya sa panahong ukol kita'y pinakinggan at sa araw ng pagliligtas kita'y sinakuluhan, narito ngayon ang panahong ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Kaya mga kapatid, sa mga tao, sa mga oras na ito nanunood, kailangan nyo yung kagandahan ng kaligtasan ang gagaling sa Panginoon. Kasi irrespective kung may religion, kasama ka sa anumang church, pero kung wala pa yung kaligtasan na nanggagaling sa Panginoon, baliwala lang siya. Sapagkat ang Panginoon lang ang Diyos ng kaligtasan. Ang Panginoon lang ang makakapagligtas natin sa ating mula sa kasalanan. At kung tayo naligtas sa kasalanan, mga kapatid, maging magandang maganda yung ating buhay sa harapan ng Diyos. At alam ba yung kagandahan ng kabanalan, ay ng kaligtasan, nasunod yun yung kabanalan. Kaya tutuloy-tuloy natin yun.
na sinasamba natin ng Diyos sa kagandahan ng kabanalan. Kaya makita mo sa iglesia ng Diyos, worship God in the beauty of holiness. Sapagkat yun ang kagandahan na tinitingnan ng Panginoon sa kanyang mga anak. Sa loob ng iglesia, ipinapangarap hindi lang maligtas ang tao, kundi siya lubos na mapamanal. Mga kapatid. At yung kagandahan ng kabanalan galing sa Panginoon, ibinibigay sa tao yan. At sabi ng iba sa sanlibutan, imposible ng tao ay makapamuhay na may kabanalan. Alin ang paniniwalaan natin? Ang Diyos na siya nagbibigay nun o ang tao na hindi kaya? Kaya mga kapatid, makikita natin yun sa aklat ng Titus. Ang tinutukoy dito mga kapatid, dito sa chapter 2 ng Titus, verse 11, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos sa may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa makahalayan ng salibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil, matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. Amen mga kapatid? Biblia nagsasabi ito salita ng Diyos. Ngayon sasabihin ng sanlibutan o kaya sa religious world, hindi pwede. Sinong sinungaling? Ang Diyos hindi sinungaling, ang tao ang sinungaling. Ang Diyos ang may sabi nito, ibig sabihin, hindi imposible. Kung hindi posible na ang tao ay makapamuhay na may kabanalan. Sapagkat kung sinabi ng Diyos yan, tutulungan tayo ng Diyos na makapamuhay. Kung tayo ay susunod lang sa Kanya. Amen mga kapatid, kaya sa oras na ito, isang encouragement sa bawat isa na tayo maghalap. Ang salibutan, tanda natin, ay pabago-bago. Alala natin, noong 10 years ago, bawasan mo yung edad mong 10 years, iba yung kapanahonan. Iba na ngayon, at iba rin mag-iiba pa hanggang bukas. Pero sa Panginoon, hindi nagbabago. Amen? Because the Word of God is forever settled. Tanda natin. Ngayon, pupunta tayo rito sa isang encouragement ang gagaling sa Panginoon. Plano ng Panginoon. Plans of God. Meron tayong plano at meron ding plano ang Diyos. At alam niyo ba na marami tayong plano sa buhay. At sino ba magkapagsabi ng future? Tayo, sino ba mga pagsabi nandito tayo sa abroad? Nung ako'y bata pa, kami lumaki sa hirap, hindi ko sukat akalain na hindi ko alam ang future. May plano ako, may plano aking magulang na makatrabaho at yun lang po. Pero hindi natin alam. Hanggang sa makarating tayo sa oras na ito, sa kanya ating kinakaroroon. Ang plano ng Panginoon, napakaganda. Narinig natin yung unang plano, yung plano ng kagandahan ng kaligtasan. Ngayon meron tayo naman dito sa practical sa buhay natin. Siyempre tayo nagtatrabaho. Amen? At sa hangarin na masuportaan natin yung ating mahal na pamilya at kamaganda. Para mabigyan sila magandang future. Kaya tayo, nag-abroad tayo at may mga involved ng sacrifices. May mga plano tayo sa buhay na ito yung goal natin. Ngunit kung minsan, sa plano natin, may dumarating na mga bagay na sacrifices. It involves sacrifices. Kung minsan, naiinip tayo. Minsan, nahihirapan tayo. It's a burden, mga kapatid. At tanda natin, Kristiyano man o hindi, this is a part of life. Because we live in this world, material world, magmula ng tao ay nagkasala, mahirap.
ang buhay sa sanlibutan ito. Kailangan mo magsikap para masuportan yung sarili at ang iyong pamilya. Kung minsan nagsisikap ka na, parang kulang pa. So kaakibat nun, may mga problema na dumarating sa buhay natin. Kaya kung minsan yung mga plano natin, hindi lubos na nasusunod. Ang sa kaisipan natin, pag nagplano tayo, maganda and smooth sapagkat pinag-iisipan natin. Amen, mga kapatid. Pero tandaan nyo, may plano tayo, may plano ang Diyos. That's why we need to entrust to the Lord all our plans. So God gives that encouragement to wait for God's blessings and God's timing. Kaya ngayon sabi rito ng ating title na The Beauty of God's Timeline. Ibig sabihin, darating yung time na yun, pagkakaroon ng Panginoon yung lahat ng ating mga hinihiling. Nahigit pa doon sa ating plano. Nasubukan niyo ba yung kapatid, naranasan niyo na ito ang aking plano, pero meron para mas magandang plano ang Panginoon. Nung kami nga nagpunta sa Middle East, ang plano namin, Sir Berlin, pala may plano na dadaling kami sa Canada. Hindi namin alam yun. Ngayon, tingnan natin yung sinasabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Psalms 27, verse 14, sabi po mga kapatid dito, wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. Sabi rito, mag-antay ka sa Panginoon. Ikaw ay magpakalakas at magdalang tapang ang iyong puso. Oo, umaasa ka sa Panginoon. Tingnan natin yung part ng verse na ito na expound natin konti. Sabi niya, mag-antay ka sa Panginoon. So you have to wait for God's plan and God's decision in your life. Ibig sabihin, sa plano natin, ipag-pray natin sa Panginoon. We have to entrust to God. We don't have to lean on our own understanding. Mga kapatid, tanda natin, ito yung napakahalaga sapagkat kung sa plano natin, tatagal, may hirap sa plano ng Panginoon, perfecto yan. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang Panginoon, itinagda niya yon na at kung itinagda niya, mangyayari yun sapagkat ang gusto ng Panginoon ibigay yung the best para sa kanyang mga anak. Because of free will, binibigyan tayo ng may tinatawag na permissive will. Kaya yung minsan yung plano natin na susunod. Ano nangyayari? Minsan tayo ay nahihirapan. Pero sabi nito, sinabi nito sa Psalm 7:14, mag-antay ka sa Panginoon, ikaw ay magpakalakas. Ibig sabihin, magkaroon tayo ng perseverance, magkaroon tayong patience. At Diyos ang magbibigay niya habang inaantay natin ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Marami tayong plano. Personal man, career, family matters, lalo na sa spiritual. Hintayin natin. Kaya palagi tayong mapanalangin. Sabi rito, magdalang tapang ang iyong puso. Ibig sabihin, huwag tayong manglupay-pay. Ngayon, mga kapatid, dumating tayo sa time na yun na kumisan tayo ng lihim. Minsan nawawalan tayong pag-asa. Pero pag tayo nananalangin sa Panginoon, sabi nga, at kinumit natin sa Panginoon na Panginoon, kayo na po ang bahala. Mga kapatid, asahan natin. Sabi magkaroon tayo ng confidence na mayroong magagawa ang Panginoon. Sabi niya, at umasa ka. Tayo umaasa palagi sa Panginoon. Sa tao, maasa tayo, pero higit tayong umaasa sa Diyos. Sapagkat sa tao may limitasyon ang kanyang magagawa. Ang Diyos, wala siyang limitasyon. Tandaan natin. Ngunit kuminsan, bakit yung kaparanan ng Diyos para bagang mahirap? Kasi kuminsan di natin makikita. Dahil nakikita, we are short-sighted sa plano natin. Pero sa Panginoon malayo. Nakikita niya yung beginning at saka end. Tayo ba, alam ba natin yung katapusan? Hindi natin alam. Ano lang yun? Probabilities ang nasa atin. O yun.
ina-anticipate natin na lahat ay magtatagumpay. Kaya may word na akala eh. Akala ko magtatagumpay ako. Di ba? Mga kapatid. Ngunit halaga yung plano ng Panginoon. Kaya sabi niya sa ating binasa, sabi niya, we have to wait on the Lord, be of good courage. He shall strengthen your heart and you have to wait on the Lord. Hintayin natin sapagkat pag hinintay mo ang Panginoon, nandiyan ang blessing sa katagumpay. Amen? Ngayon, dito po tayo sa, balik natin doon sa ating teksto, sa Ecclesiastes. Chapter 3. Dito po sa verse 9. Sabi niya rito, anong pakinabang ang tinatamo niya na gumagawa sa kanyang pinagpapagalan? What profit as he that works in that wherein he labor? Ngayon itong titignan mo yung mga kapatid, yung sinabi diyan sa Ecclesiastes chapter 3 verse 9. Ito'y patungkol sa ating paggawa, mga kapatid. At sabi niya rito sa ating binasa na anong pakinabang ang tinatamo na gumawa sa kanyang pinagpapagalan. Kung isang gumagawa tayo para sa atin. At siyempre, nagsisikap tayo. Mga kapatid, pag masipag ka, pinagpapala ka ng Diyos. Mga kapatid, pinagpapala ka ng Diyos. Ngunit mayroong kasipagan sa mga bagay na pang-material. Mayroon din kasipagan sa mga bagay na pang-spiritual. Amen? Kaya dito, binibigyan tayo ng encouragement ng Panginoon na yung buhay natin dito, hindi lang yung pagpapagal sa mga bagay na pang-material. Bilang Kristiyano, we should be laboring more for the spiritual things. Kasi sa material things, pag tumanda ka na, iba na eh. Iba na yung lakas mo eh. Sa spiritual things, pag lalo kang tumatanda spiritually, lalo kang nagiging malakas. Amen, mga kapatid? Bagamat kuminsan yung physical natin ay nangihina, pero yung spiritual natin, habang gumagawa sa Panginoon yan, malakas. May pakinabang. Iba yung pakinabang, mga kapatid, sa mga bagay na spiritual, pero yung pakinabang sa mga bagay ng material. Ngayon, yung iba talaga nagsisikap sa mga bagay ng material. It's normal na dapat mo lang na magsikap ka kasi para magkaroon ka ng blessings materially, hindi naman masama. But, anong sabi sa Biblia? What will profit a man if he shall gain the whole world and loses his soul? What it can give in exchange for it. Mga kapatid, at sa mga bagay na pang-material, sabi nga, may pakinabang. Ngunit sa mga bagay na pang-spiritual, may pakinabang hindi lang dito, kundi sa buhay na walang hanggan. Kaya nagbibigay Panginoon ng encouragement, mga kapatid, that we have to spend our time to fulfill His will in godly sincerity and to serve. We have to work not only for ourselves, material, but to work for them. Kaya lahat ng work ngayon natin, gawain natin, ihandog natin sa Panginoon. Amen? Iba eh, nung hindi pa Kristiyano, work lang ako for the sake na ako'y magkaroon ng pera at gastusin ko sa akin sarili. At pagkatapos nun, ubos na naman at kakahit ka na naman. Pero ngayon, pag nasa Panginoon, you're not only working for your employer, pero sa Panginoon. At kalakip doon, mga kapatid, yung kaluluwa mo, nag-work ka sa Panginoon in a sense that in your work, mga kapatid, is according to the will of God. Kaya naintindihan nyo yun.
sa pagtatrabaho ayon sa kalooban. So you don't work only for your employer, but you work for God. At meron tayong gawain pang material, may gawain tayong pang spiritual. Sabi nila balance, but it's more on spiritual. Yun ang pinakamaganda sapagkat yung mga bagay na pang spiritual, sabi, mapapakinabangan dito at sa buhay ng walang man. Bakit? Sa ating paglilingkod sa Panginoon, it involves na kaluluwa. It involves na iglesia. It involves God. Kasama natin ang Panginoon. At yun, in God's perfect time, mga kapatid, kinakailangan natin na lahat ng ating gagawin ay para sa Panginoon. To give, to serve Him, to please Him, and to glorify Him. Hindi sa atin. Kasi sa ating trabaho, sino napapagpupurihan palagi? Tayo. Pero ngayon sa Kristiyano, pag tayo pinapurihan ng tao, binibigay natin yung kapurihan sa Panginoon. Mga kapatid, nakita natin din ano. Ngayon, meron akong babasahin dito sa Galatians chapter 6. Saan ba yun? Yan, sa verse 9 po. 6:9, sabi po, bisa natin sa verse 8, for he who sows to his flesh, sabi niya, will of the flesh reap corruption, but he who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life. And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Therefore, as we have the opportunity, let us do good to all, especially to those of the household of faith. Ano yun natin sa Tagalog? Sabi niya, sapagkat ang nag-aasik sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Dapat ang nag-aasik ng sa Espiritu, excuse me, ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo magagimagod. Kaya samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. Amen? At lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. So mga kapatid, mayroong gawain na pangmaterial, may gawain para sa Panginoon o para sa pananampalataya, para sa iglesia, na iyon ang ating hindi dapat tayo maghimagod. Ito'y paggawa ng mabuti. Pag ginagawa mo sa Panginoon, ito'y gawaing mabuti. Ngayon, sa lahat mong gagawain, you have to do it, sabi niya, sa pangalan ni Kristo. Right? Kaya sa ating paggawa, mga kapatid, tinataas natin yan sa pagpalain. Tayo samahan, tayo pangunahan ng Espiritu Santo at tayo ay gabayan natin. Sapagkat ang gagawin natin ay para sa Panginoon, nandyan ang inspirasyon ng Panginoon para naman tayo mga kapatid ay pagtagumpay at lalo tayong hindi maghihimago. Mga kapatid, ang isusunod natin, ito'y kuminsan normal na sa atin. How to overcome adversities. Yan. In God's perfect timing, sabi nga, you have to overcome adversities. Kailangan yan, mga kapatid. Dito sa Psalms 31. Dito po sa verse 15. Sabi rito, verse 14-15, ngunit tumiwala ako sa iyo, O Panginoon, aking sinabi, ikaw ay aking Diyos. Ang aking mga kapanahunan ay nasa iyong kamay. Iligtas mo ako sa kamay ng aking mga kaaway sa mga nagsisiusig sa akin. So nakita natin mga kapatid, may mga bagay na dumarating sa atin. Maring meron tayong problema, meron tayong kinakaharap ng karamdaman, problema sa pamilya, merong pagsubok, may mga tukso, problema sa ating sarili, may ating personal problem, minsan din natin masabi, sinosolo lang natin. Mga kapatid, ibig ng Panginoon na tayo ipagkatiwala ito sa Panginoon. Amen?
At higit sa lahat na sa Panginoon, ilagak natin lahat ng ating kabalisan. Sabi doon sa Pedro, no? Ilagak natin lahat ating kabalisan sapagkat tayo'y pinagmamalasan. Amen? Ngayon, yung adversities in life, darating yan eh. Darating at darating yan. Saan man tayo pumunta, kasama na natin yan. Kasi si Kristo, ating Panginoon, nung siya'y nandito sa lupa, kasama na niya yun eh. Pero siya nagbigay ng isang halimbawa upang tayo magsisunod sa kanyang hakbang. Siya nagtagumpay, mga kapatid, sa tukso. Siya nagtagumpay sa persecution. Nagtagumpay siya sa kamatayan. Lahat pinagtagumpay niya. Maging sa poverty. Lahat. At anong nakita natin sa kanya? Yung humility in the midst of adversities. Bagamat siya Diyos na nagkatawang tao, nagbigay siya halimbawa at ito'y binigay sa ating Diyos. Itinalangin lang. Kaya yung ibang nangangaral sa atin, hindi Diyos ang Panginoon. Nagbigay siya ng halimbawa sapagkat yung kanyang physical na pangatawan, may limitasyon yun. Kaya siya nangangalangin sa Panginoon. Amen? May limitasyon. Pero yung kanyang pagka-Diyos, walang limitasyon. Ang binigay niyang halimbawa, yung sa para magbigay halimbawa sa atin, na tayo rin ay maging mapanalangin. At sa ating pananalangin, tayo'y matapat sa pananalangin at pagsunod, mga kapatid. At alam niyo ba na dito sa banal na kasulatan, dito sinasabi lahat na dito sa verse at chapter 4, sabi rito, 4 verse 6, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng panalangin at daing, na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang iyong mga kahilingan sa Diyos. Sa verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na di masayon ng pag-iisip ay mag-iingat ng iyong mga puso at niyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Amen? At sa verse 19, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. So lahat ng mga bagay, sabi niya, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat, sabi niya, mga bagay sa pamagitan ng panalangin ay at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang kaibigan sa. Ibig sabihin lahat. Amen? So lahat ng bagay na ating pangalan, hindi material, physical, especially spiritual. Bigyan natin sa Panginoon. He's a God of providence. He's a God na kaya niyang pagkaloob ang lahat nating pangalan. Kasi kung di niya may pagkaloob yun, hindi siya Diyos. Kaya ang ating Diyos na mapangyarihan sa lahat. But one thing na makita natin, not God of providence, pero minamahal tayo ng Diyos. Naibigay niya yung the best. Wala natin mga. Kaya kung tayo nananalangin, napakaganda dalangin natin. Dalangin natin na yung the best. At yung the best, dadalangin natin yung kalooban ng Diyos ang siya masunod sa ating buhay. Ngayon yung adversities. Bakit meron? Dapat kailangan tatandaan na lang palagi natin yung sinasabi sa Romans chapter 8. Na sanabi doon sa Romans 8, dito po sa verse 28, na sabi niya rito, at nalalaman natin na lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa pagwid bagay niya ang matinawag, alinsunod sa kanyang nasa. Mga kapatid, hindi yung adversities in life, blessing pa rin yan eh. Kung minsan ito ikalulungkot, ikakabahala, ikakabigat ng ating kalooban. Ngunit ito pala blessings dito sa Romans 8:28. Na all things, sabi niya,
We know that all things work together for good to them that love God. Ito yung sinasabi sa mga Kristiyano, mga kapatid. Yung mga nagmamahal sa Diyos, yung mga sumusunod sa Kanya. Sa mga Kristiyano at mga that all things work together for good. Nakita natin yung buhay ng mga apostol, yung mga naunang Kristiyano. Ultimo yung buhay nila, inalay nila sa Panginoon. Kahit sila pinapahirapan, tinutorture hanggang sa mamatay, mga kapatid. Anong sabi niya? All things work together for good. Sasabi pa kayo natin. Kaya darating ang araw, hindi. Ngayon, pinaka-the best na to overcome adversities, prayer, faith, at to trust the Lord. Mga kapatid, huwag kang hihinto sa paglilingkod. Kasi karamihan kuminsan, nanghihina, hindi na maglilingkod sa Panginoon. Nagiging dahilan kuminsan na tayo ay titigil. Mga kapatid, hindi po. Magpatuloy lang tayo. Because sabi nga palagi ng Panginoon, palagi nating hahanapin ang kanyang kaharian at kanyang salanan. At sabi niya, lahat ng mga bagay na ito yung hanapin niyo muna ang kanyang katwiran, ang kanyang kaharian, lahat ng mga bagay na rarapin sa inyo. Bilang Pangulo na. At ito'y inevitable sa buhay natin. At pupunta tayo dito sa Hebrews chapter 9. Dito po sa verse 27. Sabi rito, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos ito ay pag-uwi. So there's a judgment. Merong time to live, there's a time to die. At it's inevitable. Hindi mo mapipigilan. Hindi mo to pwedeng pahintuin. Kung hindi ito darating at darating sa buhay. Kasama yan sa timeline ng ating Panginoon tayo mamamatay. Ngayon, there's a time of death. Hindi natin alam ngayon, bukas, isang linggo, isang buwan. Araw-araw may namamatay. Pero hindi natin. But, sabi nga, kung tayo mabuhay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. So, doon tayo sa pakinabang. Ang kamatayang may pakinabang. That's the legacy. Not only our Christian life, how we live and serve the Lord, but how we will die. Mga kapatid. Ikaw ba'y mamamatay na makasalanan, di kayo mamamatay na Christian. Ikaw ba'y mamamatay na anak ng diablo, mamamatay na anak. And because of death, ito hindi magandang pag-usapan. But it's a reality. Isang buhay ng isang Christian. Lahat tayo ay tumatanda araw-araw. Sa Biblia nakalagay yung age 70 up to the age 50. Kaya pag dumating ka na dun sa 50 above, nandun ka na sa 3/4, 75% ng your life. Nandun ka na. Pero may mga kapatid natin umabot na ng 90s. Pinagpala sila. But still, isipin mo, 100 years from now, wala na tayo rito. Lahat tayo dito nakikinig, 100 years from now, wala na tayo. Tandaan nyo yun. So, yung buhay natin for the last, sabi na 100 years, as compared to eternity, dahil pupunta tayo sa eternity. Saan natin gustong pumunta? Of course, gusto lahat pumunta sa langit. Ganon din sa mga tao. Tanong, mga kapatid, ang pagpunta sa langit is a matter of choice. Ganon din ang pagpunta sa impyerno. Sabi ng mga iba, ang Diyos daw, hindi Diyos ng pag-ibig sapagkat dadalhin niya yung mga tao sa impyerno. Hindi dinadala ng Diyos ang tao sa impyerno. Yung kanilang buhay na pinili ang siyang magdadala sa kanila sa impyerno. Kasi kung buhay mo masama, kung asali kayo pupunta sa langit, kung ikaw ay mabuhay na mabuti, naglingkod sa Panginoon kayo naging tapat hanggang sa kamatayan, check, yung buhay mo pupunta sa Panginoon, sa langit. That's why,
Yun po ang ano doon. Binigyan ng free will at free choice ng tao. Ngunit ayaw ng Diyos ng tao ay mapahamak. Sabi nga, kundi sila magsisi at sila ay maglingkod, magtapat sa Panginoon. Yun ang napakahalaga doon eh. Kaya sabi ni Pablo, for me to live is Christ and to die is gain. Yan. Pakinabang may kamatayan. Yun ang gusto ng Panginoon na hindi lang tayo mabuhay sa Panginoon, kundi tayo mamatay para sa Panginoon. Amen. Sapagkat ibig ng Diyos na makapiling tayo sa buhay na walang buhay. Kaya niya tayo mapunta sa Panginoon. Mga kapatid, and there's a timeline ng Panginoon, Judgment Day. Yan. Basahin natin yung sa Ecclesiastes muli. Chapter 3, dito po sa verse 16-7. Sabi po rito mga kapatid, at bukod dito ay aking nakita sa ilalim ng araw sa dako ng kahatulan na nandoon ang kasamaan at sa dako ng katwiran na nandoon ang kasamaan. Sinabi ko sa puso ko, hahatulan ng Diyos ang matuwid at ang masama. Sapagkat may panahon doon sa bawat panukala at sa bawat gawa. Yan. Ganda no mga kapatid? Moreover, I saw under the sun in the place of judgment, wickedness was there, and in the place of righteousness, iniquity was there. I said in my heart, God shall judge the righteous and the wicked, for there is a time there for every purpose and for every work. Tanda na, lahat tayo haharap sa judgment bar ng ating Panginoon. Lahat ng nasyon, lahat ng lahi, lahat ng Kristiyano at sa hindi. Ngunit salamat sa Panginoon sapagkat yung katiyakan binigay ng Panginoon. Ang sabi niya, kung kayo maging tapat hanggang sa wakas, bibigyan ko kayo ng corona. Be faithful till death, and I will give you a crown. Mga kapatid, kasama yun sa timeline ng Panginoon. Na pagdating ng time na yun, tatanggapin natin yung corona ng Diyos. Crown of righteousness. Kasama lahat ng mga nakas. Yun ang tunay, mga kapatid, na success. Kagalakan sa buhay natin. The true meaning of success na makita natin sa Kristo. Makasama natin ang Panginoon. Alam mo sa empleyado, sabi nila doon, ang nakakatakot yung parusa ng akbo. Mga kapatid, ang nakakatakot doon, yung eternal separation from God. Yan ang nakakatakot doon. When you are eternally separated from the Lord, mga kapatid, wala nang pag-asa yun. Wala nang peace, walang comfort, wala kang matatawanan, wala. Yan ang mabigat doon eh. But here in this world, mayroon ng mga nabubuhay separated from the Lord. Namumuhay sa kanilang sariling katwiran, namumuhay lang sa kanilang sariling religion, namumuhay sa kanilang mga opinion lamang. But they don't live according to the gospel. Mga kapatid, but we as a Christian, binibigay sa atin ng encouragement. That's why we have to preach the word of God before the judgment, before death. These are all inevitabilities na darating sa buhay natin. Kailangan ang tao, bago pa lang siya mamatay, maligtas siya. That's why we have this love, that burden na binigay ng Diyos sa atin. We care for souls, not only our loved ones, our friends, but all. Mga kapatid, now, dalangin natin. Hindi lang tayo magamit, hindi marami pang kaluluwa, marami pang Christian, ay handog ka nila na maglilingkod sa pagkailangan ng Panginoon ang mga gagal. Sa mga oras na ito, mga kapatid, nawa, tayo ay nabusog na pagpala sa Diyos. Pagpalain ng Diyos kanyang banal na lugar di the glory. Binibigay ko na po sa ating